Hi guys, shout out sa lahat nandyan. Habang nagtatrabaho ako, habang nagpapalansya ako, no, may sasabihin ako. Yep. Mm-mm. Habang nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko. Di ba? Nag-fellowship ang mga buhaya doon sa Malacanang. Pinuntahan nila si President Bongbong Marcos, ang ating sikat at napaka-inutil na presidente. Ay, Ginoo. Ano daw yung mga pinag-uusapan nyo doon? Protect our president, ganito ganyan, protect our constitution. Bakit ang presidente ang pinoprotektahan nyo? Dahil may white envelope kayo. Ganon. Kainin nyo yung papel nyo, yung ginawa nyong manifestation. Ha? Kasi yung manifestation na yun, walang kwenta yun. Wala. Nada. Sino pinagluloko nyo? Tao? Kami? Matalino na kami, oy. Takot kayo? Doon sa sinabi ng Iglesia ni Cristo, ng INC. Dinadaga ang puso nyo doon. Kaya nagpuntahan kayo sa Malacanang para kausapin ang Pangulong inutil. Wow. Takot pala kayo sa malalaking grupo, sa malaking sikta. INC lang pala ang kinakatakutan nyo. Pero, yung movement nyo, yung move nyo, nahuhuli kayo sa sarili nyong galaw. Bongbong Marcos, hindi kayo maniniwala. Hindi kami maniniwala dun sa sinasabi mong opinion mo. Sinabi mo doon sa Congress, itigil niyo na yung impeachment dyan, wala namang kwenta dahil pag-uusapan natin at pagtutuunan natin ng pansin ang mga problema ng ating pamahalaan, ang ng ating bansa. Pero yung ginawang fellowship nyo doon sa loob ng Malacanang, yan ay nagsasaad at nagpapatunay at nagsasabi na kasapi ka pa rin doon sa plano ng mga tatawagin ko na ba silang terorista? Komunista? So, ikaw ang leader kasi ikaw ang presidente ng bansa. So, gawin mong communist country ang ating bansa dahil pinagbigyan mo na eh. Binigyan mo na sila ng karapatan. Sila yung mga komunista doon. Alam mo kung paano sinira ang ating bansa, pati kabataan. Natakot ka sa sinabi na hindi maniniwala sa'yo. Bakit? Di ba convicted yan? Convicted. Kahit pa sabihin natin nagkaroon siya ng motion, tinulungan mo. Alam namin yan, tinulungan mo yan. May barter yan. May kapalit yan. Kung bakit nagpahanggang ngayon, andyan pa rin siya sa Congress. Yang Franz Castro na yan, ng ACT Party List, na isang convicted na child abuser. Maliwanag na yan. Si Lisa Masa ang grupo ng Makabayan Black si Laila de Lima, bakit nag-thank you sa'yo? Thank you, President. Nung nakalabas siya. So, meaning doon, nagpasalamat si Laila de Lima sa'yo nung makalabas siya sa kulungan nang dahil sa kaso niya, actually yung kaso niya na yun, ay non-bailable. Okay, palagay na lang natin na kahit non-bailable yon, yung kaso na yon, sa motion nila, kung nag-grant yung motion nila for bail, nakapag-bail. Okay na sana yon. Pero ang tanong doon, bakit si Laila de Lima ay nagpapasalamat sa'yo? Meron kang doon? Participation?
kung bakit nakalabas at na-dismiss ang kaso ni Laila de Lima? It's not Bella na dismissed ang kaso ni Laila de Lima sa kaso niya ng non-bailable. Pero, okay sana kung hindi nabanggit ni Laila de Lima na maraming salamat. Ano ibig sabihin nun? Nagtatanong lang po, hindi ako nag-aano. Kasi wala naman akong sinabi dun na... Pero nagtatanong lang ako. Mayroon ka bang contribution doon or participation doon? So ngayon, lahat ng grupo na Makabayan Black, itong mga grupo ng mga leftist na to, na alam nating panggulo ng ating bansa since before. Bakit nagpunta ng Malacanang at fellowship? Hallelujah! Envelope? Ah? Ganun ba yun? Nagpe-pray over kayo? Nag-fellowship kayo? Iba-iba ang mga faith nyo? Si Adjong, ano ba yan? Ano pa yung mga ilang pang mga naan dyan? Si Abante, si Fernandez. Di ba ibang relihiyon yan? Iba-ibang relihiyon? May iba pa dyang mga Katoliko? So, nag-fellowship kayo? Ang Diyos nyo ay ang white envelope? Ganun ba yan? President Marcos, alam namin, kahit hindi mo nasabihin, huwag ka nang magsalita. Kasi nga, the more ka na nagsasalita, kaya nga less talk, less mistakes. Less talks, less mistakes. So, huwag ka nang magsalita, dong. Mas maayanin pa. Mas maayo pa. Ayaw na lang, sige nag-istorya. Kaya sa nakikita ko sa'yo, mura na dyan kagwalay buot. Puro ka ngaw-ngaw, puro ka salita kung ano-ano, pero wala sa hulog yung mga sinasabi mo. Babawiin mo rin naman at the end of the day. Katulad niyan, sabi mo, walang bungacious na mga party. Dahil nga marami ang biktima ng baha, bagyo, na hindi pa ngayon nakakabawi. Marami tayong kababayan na naghihirap this time. Pero anong ginawa nyo? Magkano ang gastos nyo sa Malacanang party nung last 2 days? Yun sana isipin mo eh. Kasasabi mo lang ngayon, after 2 to 3 days, or after a week, iba na naman ang ginagawa mo. Iba ang ginagawa mo dun sa sinasabi mo. Iba ang sinasabi mo, iba ang resulta ng ginagawa mo. Ano yun? Hindi ka na matino. Hindi ka na maayos na presidente. Hindi ka na matino. Hindi na matino ang pag-iisip mo. Wala na kay buot. Nakita na namo na bisag unsa na lang ka, mura na kag kanang kuan, sa kagiango-ango ka, kabata-bata pa nimo. Una sobrahan na sige kaonin mo og kanang kuan, pulburon. Kung di na nimo kaya, dong waayaw na. Kaya wala man kay sarili nimong kuan, wala kay sarili nimong initiative, wala kay sariling disposisyon. Inutil kang pagka-presidente, inutil ka. Bukod sa hampas lupa kang presidenteng mababang nilalang na presidente, patay gutom ka pa sa kung anumang meron ang bansa natin or namin. Inuubos nyo na ang pera namin. Inuubos nyo na ang pera ng bansa, ng mga tao. Lumayas ka na dyan, bumaba ka na dyan. Galit kayo sa 125 million na confidential fund, pero ang gastos nyo rin against 125 million confidential fund ay bilyon-bilyon. Pag uubos nyo sa kabanang bayan, hampas lupa ka na, patay gutom ka pa, may sakit ka talagang magna. Kayong pamilya, yun talagang gawain nyo. Masakit ang sabihin, ang katotohanan. Tanggapin mo na. Okay?